Dito na ulit tayo sa isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. Sediment trapping unit. Target na kayo yung sugpo. Tama, laki lang ako ng sugpo. Mga unan-unan pala to, ganito, no? Oo, parang unan siya. Ayun, yan. Gawa na ang mga worker na. Ang ating napakaraming daing natuyo. Silang latagan na ganyan, ang gagawin nila ay susulsiyan. Sabing siyam. Marami pa silang tatalian. Malagay na si Idol, at saka si Kuya Jo, tsaka si Idol Jason. At pare, happy birthday. Sana'y malasing na. Ngongon eh. Welcome to Atlag. Good morning, Philippines. Welcome to Atlag, Malolos, Bulacan. Ito na ang mga kasama natin, si Kuya Jojo at si Idol Jason. Pupunta tayo ngayon doon sa atin sa isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. Na-late ako. Let's go! Siyempre, eto na tayo. Alis na kami! Arya! Eto na tayo. Ikaw na tayo dyan. Nabangga. Eto na ang tulay. Alright. Let's get to tulay. Eto na ang tulay ng barangay ng Atlag. Alright. Welcome to flood control. Nainiwanan na. Ito po nakikita natin ang sitio ng Spratly ng Barangay Atlag. Ito ang flood control sa amin sa Barangay Bagna. Napugot. Tama nga, pugot to. Bus. Yari. Potol. Ito pa mga kababali natin. Robil. Lalaki ng bangka. Puro di camera. Ito na ang punduhan ng Palasan, Malolos, Bulacan. Tawiran. Ito pa isa, pugutin yung flood control dito. Ayan po ang ilog, papuntang Wawang, Bulacan. Malolos, Bulacan. Welcome sa barangay ng isla ng Babatnin, Malolos, Bulacan. Ano na ang Babatnin Bridge. Si Magati mga idol, nag-i-istaka. Ano na, nag-i-istaka sila rito. Ayan po ang isla ng Masili. Shoutout pa rin Joven, happy birthday.
Eto, papasok na tayo sa isla ng Namayan, Malolos, Bulacan. Meron palang crane dito. Ayan. Tatambak ng pilabil to. Naka-stack pa. Ito pa. Ayan, tatambak sila dun, oh. Santa Lucia! Idol! Nakilaang! Welcome sa isla ng Namayan, Malolos. At na po tayo sa isang isla pa ng Malolos, ang Kaliligawan. Yan ang isla ng Kaliligawan. Ay, ate bayo. At ito na ang eskwelahan. Yan. At ang covered court ng isla ng Kaliligawan. Ito pa po isang flood control dito sa Kaliligawan. Oh. Pugot din, pugot. Puro putol. Pero ang ganda rito. Kita niyo pag mga magbakawan. Simbahan ng Stella Maris. Parokya ng Stella Maris ng Pamarawan. I love Pamarawan! Na tayo sa ating mga bossing, boss! Makatayo tayo! Magandang umaga mga kalasang Bebelgam. Ngayon po, nandito na ulit tayo sa isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. Ngayon po ay July 9, 2026, alas 8:30 ng umaga. At syempre, panibagong vlog na naman natin ngayon ang ating gagawin. At dadalhin ko kayo dito sa ating isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan upang masaksihan natin ang isa sa pinakamalaking nature-based flood control project sa lungsod natin ng Malolos, Bulacan. Bago po tayo mag-umpisa, alam niyo po ba na ito pong ating ginagawa na nature-based flood control solution ay proyekto ng City of Government ng Malolos. Ang layunin nito ay syempre protektahan ang mga baybaying komunidad laban sa malalakas na alon, storm surge at epekto ng pagbabago ng klima. Isa sa layunin din ito ay ang buhayin ang kalikasan, dumami ang mga lamang dagat at ibalik ang natural na depensa sa ating baybayin. Sa vlog natin ito ay aalamin natin kung paano gumagana ang proyekto, bakit ito kakaiba, ano ang magiging benepisyo nito sa mga mangingisda, at bakit pati ang eksperto mula sa Netherlands ay tumutulong sa ating ginaganap na proyekto. Siyempre, samahan niyo ako hanggang dulo para alamin natin ang ating nature-based flood control solution project dito sa atin sa Malolos, Bulacan. Let's go! Siyempre, bago tayo mag-umpisa, let's fly! Kasama natin mga tropax natin ng Pamarawan at Namayan. Let's go! Yee! Okay naman tayo dyan. Alright! Ang nature-based flood control solution project ay binubuo ng 3 parts. Ito ay ang sediment trapping unit o STU, ang bamboo breakwater, at ang oyster shell field bag o OSFB. Samantala, ang bamboo breakwater naman ay meron 3 segment na nagpoprotekta para basagin ang malalakas na alon. Gayon din ang oyster shell field bag o OSFB para magpondo ng mga banlik na papasok sa ating sediment trapping unit o STU.
Ang kabuuang sukat ng sediment trapping unit ay humigit kumulang 100 metro ang lapad at 700 metro ang haba o katambas ng halos 14 na hektarya ng coastal rehabilitation. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng proyekto ay ang sediment trapping unit. Ang isang enclosure nito ay may sukat na 50 meters by 50 meters. Ito ang magiging ipunan ng mga banlik na habang tumatagal ay tataas ang lupa dahil sa natural na pag-iipon ng sediment. Kapag sapat na ang kapal ng lupa, maaari nang tumubo ang mga bakawan at iba pang coastal vegetation. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong nature-based solution. Hinahayaan itong kalikasan ang mismong bumuo ng panibagong proteksyon. Okay, narito tayo ngayon sa isla ng Pamarawan kung saan makikita natin na napakalawak ng nature-based flood control project na ito. Hindi ito ordinaryong seawall na gawa sa konkreto. Sa halip, gumagamit tayo ng kalikasan bilang pangunahing panangga natin laban sa malalakas na mga alon. Ito po tinutungtungan natin, ang tawag po dito ay Oyster Shell Field Bag o yung tinatawag nating OSFB. Ito po ay isang talpak na bago tumatayo, itong breakwater na to, tawag din si breakwater. Naglagay sila ng mga istaka o mga bamboo, tinulusan sa bawat gilid at ito po ay may mga layer. Ang unang layer po na nilagay dito ay yung mga skombro o yung mga batong adobe. Pagkatapos ito, nilagyan siya ng lupa. At ngayong nilalagay ng mga tropa natin, ang tawag dito ay coconut. Itong coconut ay para syempre hindi mawala yung lupa na nakaibabaw. Pag nailagay itong coconut, maglalagay naman dito ng pangibabaw na talaba. At tapos coconut uli. At ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano ginagawa ng mga katropa natin dito. Mga tiga-Atlag at mga tiga-Pamarawan, ang ating proseso dito sa ating OSFB o Oyster Shell Field Bag. Right. Ang unang ginagawa pala rito dahil natambakan na ito ng ating backhoe na ngayon ay nagtatambak pa rin. Dito, gagawa is nilalatagan nila ng ganito ngayon. Ito, mahaba itong mga coconut natin na to. Pagkatapos nilang latagan ng ganyan, ang gagawin nila ay susulsihan. Ito, sinusulsihan na nila. Idol. At ito si Idol. Oh. Ang ginagawa nila, bawat sugpungan ay sinusulsihan nila para maging tight o kumapit ang bawat isang coconut sa ating mga nilalagay na coconut pang ibabaw dito sa ating Oyster Shell Field Bag. At nakikita natin dito ay may mga skombro din sa gilid para magdagdag ng reinforcement para tumibay yung gilid. Ito yung mga skombro o mga madalang na may ganito ngayon eh. Mga skombro o yung mga adobe. Ito yung mga staka. Nagtulo sila ng staka, tapos may dalawang layer ng staka natin. Ito na yung staka natin. Sa dalawang layer ng staka, siguro mga 2 to 3 feet yung espasyo niya, naglalagay ng mga skombro o mga bato dito sa gilid. At dito naman medyo malambot pa, kaya nila nilalagay ng coconut para wag umuho yung pinakalupa pabalik sa ating dagat. Dahil ang paghukay nila dito, tinatambak nila dito sa ating OSFB. Ayan. Ito pong ating OSFB o Oyster Shell Field Bag ay nagme-measure ng 160 meters yung ating length at yung width naman natin ay maabot ng 27 meters yung kanyang lapad o yung width. Yan. Yung pinakaibabaw, 4 na metro. Tapos yung gilid, 31 meters ang kabuuan nitong ating breakwater na OSFB o Oyster Field Oyster Shell Field Bag. Very good. Ito yung mga gamit natin dito. Meron tayong ito pong maliliit na kawayan ng pangistaka o panggilid. At ito na yung ating mga coco bag. Ayan. Coconut pala. Ayun, coconut. Ayan. Ayos, ito na. Malaki na to eh. Okay, dito naman, nakikita na natin na naka-layer na yung kanilang mga coconut. Tapos po nito, itong mga ginagawa ng mga tropax natin, yung susunod na layer. Pagkatapos ng layer na to, ito na yung maglalagay sila ng mga oyster shell. Ang oyster shell ay pampatigas. At ganito magiging itsura niya para pa sa mga bed. Ano? Ito, gaya nito. Ayun. Ito po ay lagyan na nila. Tapos kinukulong. Ganito, nakakulong or nakakapit sa mga coconut natin. Ganito pala siya. Ayan, nagbubusa sila ng mga balat ng talaba.
Tapos ipapasok sa loob, pinapasok pa lang ganito. At ito yung mga sako na ginagamit natin dito. Tapos na nilagyan nila kawayan, tinutulak ng kawayan para mas maipasok sa loob yung ating mga oyster shell. At ito pa. Oh, yun. Ganun pala yun. Very good. Ay, nagsasali na uli, oh. Hindi pala pwede yung kalaykay. Kasi kumakawit nga naman, kaya tinutulak na lang nila. Ganyan tayo, kalupit, na dumiskarte. Ang sabi ng mga tropax natin dito, ito po palang ginagawa nila ay almost 90% na. Pagka natapos to, yung isa naman doon na OSFB ang sisimula naman. Dahil ito po, ang target nito ay mga August, tapos na tong proyekto na to. Ito po ang kinakabit natin dito na mga coconut ay sa may bandang may kawayan pa pala binibili yan. Tapos yung ating mga kawayan naman kung saan lugar pa dito sa atin sa Bulacan, kinaangkat para maging maganda yung proyekto na to at may available sila na mga materials. At ito pa yung ibang ginagawa dito. Expert namin pagkakayas ni Idol. Ang ginagawa pala ni Idol, yung ito talasok to eh. Ano? Yung mga talasok na yan, nilagyan ng mga parang sibat pa dulo. Yan, kinakayas na ganyan. Tapos ang magiging finished product niya ganito. Ito pong mga talasok na to ang pinang didikdik naman, kumbaga parang iniipit, pang-ipit, panlock doon sa ating mga coconut para hindi gumalaw doon sa mismong lupa. Kaya ang ating mga bamboo, resilient yan, maraming mga gamit. At ito ang pangarin ng ginagamit dito sa atin sa ginagawa nating nature-based flood control solution project. Alright. Hi! Ito na mga idol natin, nagtatahi na sila. Itong parte na to, patapos na pala itong parte na to eh. Yung iba naman dito, yung nagsusursi, yung iba naman dito, ito nag-iipit. Si idol dito, nagpuputol para sumakto yung ating mga, mga lambat o yung mga coconut. Ito na yung mga seat natin, oh. Ito yung lalagyan natin sa bamboo breakwater. Saan ba nang galing yan, mga idol? Sa Kaliligawan daw to. Yun, yung mga siit to siit. Siyempre, dahil alas 10 na, ano pa, let's break time. Ito na kami. O, pahipahinga muna. Mainit na kasi. Siyempre, ang ating kukutin. Hindi naman namin kukutin, no? Kakaiba kukutin dito, hindi man eh. Alimasag, lasa bevel gum to. Nope. Siyempre, testing. Siyempre, ito ang ating ulam, oh. Lasa laang small aligasin. Ayos, sampalok ba ito, sampalok? Ayan. Ito ang ating mga huli ni Idol sa Dragon Bobo. Tamis na. Lasang bevel gum. Meron pa biyang bukbok. Kumikiwal-kiwal pa. Tingnan mo, lasa lang ang, ito pa, biyang puti. Tapos meron pang, ano ba to? Meron pang suso. Inang laro ni Jezebel. Yan. Hello. Ayan pa. Ito, meron pa tayong alimangang bato. Ito, wag kang pasisipid dito sa alimangang bato. Pag nasipid ka, patay. Mahirap bumitiw. Tsaka may kurimos, may mga limasag, may biyang sunog. Ang dami. Kita nyo naman, lasa lang. Dito tayo manjojokak. Ayan tamis na ang gaganda. Ito galing sa Dragon Bobo to tingnan mo, may favorite po, kaso easy. Yung alapihan dagat, tsaka siyempre ang ponhi. Ponhi, buntukan, at tsaka itong hipong puti. At hipong white. Ay, aray ko. Natusok pa. Ayan, Ayos. Mamaya, lulutoy na to. Kasama na ang aligasin. Right. Lasa lang. Ay, lalagay na ni Idol, lasa lang ang. Kita nyo naman, lulutuin muna. Yung limasag muna. Expert namin pamimili. Yeah, Papanin mo ka ako? Oo nga, siyempre. Boss, hindi siya to. Sa tagal ko mag-setup, puro galamay na natin. Atay tayo dyan. Ito mo ni Idol, love na love ako. Siyempre, ito, expert natin. Ito, lasa bevel gum to eh. Testingin natin. Ganito ang mga namin, merienda. Merienda seafoods, taba lang ang... Partida ba walang suka? Siyempre, sup-sup. Yung galamay. Ayun. Tamis. Sarap. Ito pala suka, kala mo Clorox. Siyempre, lalagyan natin ng
Oh, expert. Lalagyan natin ito. Dami silaang. Sumisigid, sa sarap. Very good, thank you mga idol. Ako naman tayo dyan. Ito kami. Okay, kasama natin si Idol Edgar ngayon. Apelido mo Idol? Javier. Javier. At magtatanong tayo, kumusta ba yung obserbasyon natin? Ulit natin. Kasama natin ngayon si Idol Edgar Javier. Magtatanong lang tayo sa kanila. Na dahil sila ang mas nakaka-experience kung ano yung pagbabago rito, tanungan na rin siya. Kumusta ba yung nung nakaraang taon at sa ngayon taon na to na nagkaroon ng mga sigwada? Ngayon, mula na naitayo itong breakwater, yung alon sa dalampasigan sa pader, malaki ng hinina. Hindi ka gagaya dati nung wala pa tong breakwater at mga kawayan. Halos nayayanig ang pader sa gawing balot dito sa Pamarawan. Tsaka dito sa may harapan natin. Nadudurog halos. Ngayon pigil na. Ngayon pigil na. Kumusta ba yung mga luma natin na mga flood control dati dyan na sira na? Ngayon, yung isang bahagi ron ng dike, yung may tapyas, Oo. dahil nakatayo na itong breakwater na to, hindi na tuluyang nagiba yung breakwater doon. So malaking bagay pala agad to. Hindi pa natin nakikita yung kabuuan niya pero sa ngayon pa lang ramdam na natin. May epekto na agad yung pamigil ng alon. Tapos ngayon, yung mga kawayan, tinubuan na sila ng mga talaba. Ayun. So mamaya titingnan natin. At syempre, kailangan natin pagtulong-tulungan din ng mga kababaryo natin sa isla ng Pamarawan. Ano? Kasi kailangan din alagaan. Alagaan nga naman natin. Para tuluyan ng matamnan ng halaman. Tama. Yan. Maraming salamat. Ito isang favorite natin to, ang Lospa. Tikman nga natin. Pre, tingnan mo no. Lasa lang. Ang katapat nito, horse. Pagka ganito, masarap din yung ulam pero mas maganda, mas maraming palang sili tsaka luyan dilaw. Nadudurog. Sobrang lambot. Mukhang 4 na unit na to. Masarap. Ano lang? Palos na Palos Kita nyo naman sarap. Pagka ito may horse, sigurado. Ngongo. Yan, mga idol natin Yan, eat well. Ikaw naman tayo dyan. At ang mga idol natin, sila pala, eto nagdi-deliver sila dito ng mga talaba. Ito pong talaba natin, maraming gamit yan Kasama na rin yan dito sa ating oyster shell. Field bag na to na ginagawa dahil nilalatag nila yan. At marami silang dating araw-araw dumarating sila para mag-deliver dito ng ating ginagawa na nature-based flood control project. Ito yung mga tropa natin na deliver na mga balat ng talaba ngayon. Pinaghahakot na nila rito ngayon. Ayan, para mamaya, yung iba kasi nito, ilalagay na rito sa may, coconut. Pang iibabaw na. At eto na sila. Eto sila idol naman ngayon, pinuputol nila yung tali dahil may tatali pa kaya Ano ba yung itatali natin? Yung siid para di umangat yung yung siid doon. Para pag lumalim. Pag lumalim, di siya angat tas bababa. Pero tapos na yung mga natalihan natin mga kawayan. Tapos na. So yung pagitan na lang na nalagyan natin mga siid. Oo. Yun. So mamaya sasamahan natin mga idol natin. Salamat idol. Okay, sige. Salamat din. Eto si Idol naman dito, hinahakot niya itong mga skombro na to para dito sa ating oyster shell field bag sa mga gilid. Yan. Hinahakot na niya ngayon. Siyempre yung ating mga tropax naman ng ating backhoe operator, patuloy sila na nagtatambak dito. Kumukuha sila ng putik papunta rito sa loob ng ating oyster shell field bag. Ngayon pa sarado na to Ayun na yung mga ating mga skombro nakalagay na. Tapos dito, malawak na rin. At napakaganda na nito. Okay, kasama natin si Kuya Jojo Galang. Ngayon magtatanong lang tayo sa kanya. Gaano po ba yung magiging itsura na pag natapos itong ating oyster shell field bag na to? Ganito din. Ayan, yung kamukha niya, Tapos na yun. Ngayon, yung banda na yun, natabunan ng buhangin, lalong tumibay siya. Ayun. Tumibay. Para mga unan-unan pala to, ganito, Oo, parang unan siya. Ayun. Tapos nito, pagkatapos nitong nakaibabaw lang pala siya, So mas titibay lang pagka halimbawa nagkaroon ng malakas na alon at sumampa yung mga banlik tsaka yung mga buhangin, mas tumitibay siya. Okay.
Ayun. Maraming salamat, Kuya Jaja. Ito pa yung ating mga skrombro. O yung mga skombro na adobe na nakalagay na. Tapos ganito yung itsura niya. Sinasabi ni Kuya Jojo sa ating ganito pala siya. Para sa mga bed. Ayan, para sa mga pillow. Na, eto tapos na raw to eh. Ito yung mga siit. Okay, kung mapapansin natin, ito yung sinasabi ni Kuya Jojo. Yung ibang part na to, kasi tapos na to dati. Ngayon, ang nangyari, ito po ay may mga buhangin dahil nga pagka malakas ang tubig, ito po ay sumasampa yung mga buhangin at banlik. Kaya po yung ibang mga ganito na baon, tingnan natin yung sinasabi niya matigas. Oo nga, mas matigas na po ngayon oh. Itong parte na to na meron ng mga bag ay matitigas na. So ngayon, ito yung sinasabi sa atin. Ito pong laki nitong slope, may slope kasi yan eh. Ang sabi sa atin, ito po ay 13.5 yung slope. Ang haba nito, mula dito sa may gilid papunta sa ibabaw. At yung ibabaw na flat naman niya ay merong 4 meters. So bale, 13.5 yung magkabilang slope. Tapos 4 meters yung ibabaw. Ito pa yung boya oh. Ito siya. Ayun. Yung iba parang, hindi ko alam kung natanga ito eh. So eto na siya. Ganito yung itsura niya. May slope din ito. Ganito yung magiging itsura. Kung mapapansin niyo dun sa harapan na ginagawa nila, eto na yung itsura niya. Merong mga skombro sa gilid, tapos meron pa rin protection sa gilid. At ito yung mga oyster bag natin. Ganda pala ng gawa nito. Ayan o. Tapos yung kabila na yan, doon natin makikita yung bamboo breakwater. Mamaya pupuntahan natin yan eh. At ito pa. Yun. Ayos. Ito, ganda o. Nakakalakad na tayo at maluwang na to. Malapad na yung ating area na to na natambakan. Maayos na siya. Patapos na rin naman daw to ng itong by August eh. Yung kabila na lang gagawin nila doon na isa pang breakwater. At syempre nakakamangha ito dahil ito yung pangalawa natin na pag-update sa kanya. Noong unang in-update natin, yung kawayan lang na yon at ito ay syempre binabakho pa eh. Tinatambakan pa lang. Ngayong month na to ng July, napakaganda na dahil nga rin patapos na. Nakikita na natin ang pinakakaitsurahan niya. At ito po ay malaking bagay dahil nga sabi sa atin nila Idol kanina, medyo protektado na, lalo pa pag nag-full blown o naging, kumbaga, tinubuan na ng mga bakawan yung harapan natin ng Pamarawan. Ito pa ang napakadami natin, ito mga tonelada naman na mga coconut para ilatag dito sa ibabaw. At ito mukhang itong mga to ay mga kasama na rin sa paggawa doon sa kabila. Yan o, gaganda o. Yung mga coconut, matitibay ito eh. Oo. Mga ano to eh, mga kokopit na mga fiber. Tapos ito yung ating mga kawayan. Ayan, ating mga talaba, nandito na lahat. Ayan, tapos yung mga idol natin patuloy pa rin ang paggawa nila ng pagle-layer ng talaba para sa pangloob ng ating mga bag. Ayan na. Okay. Ito pa. Ayan. Idol. Ayos. Ito na, magsisimula na uli sila kasi tapos na yung break time eh. So aayusin na nila to para maisulsi na. Ayan, meron pala silang parang karayom na plastic na in-improvise para mas madali magsulsi, Idol. Ano? Scientist. Ayan. Ganyan tayo ano eh. Kumbaga ano tawag doon? Diskarte. Pagka may mga tayong mga trabaho, gumaga tayo para mas maging mabilis ang ating hanap buhay. Alright. Let's mamam. Pagkatapos ito, let's mamam. Ito rin yung ginagawa natin tulos. Yung mga talasok na yan, para meron silang maipit. Tapos yung ating mga idol, patuloy pa rin ang pagbabakho dito. Yan, paglalagay ng lupa. Yun. Alam mga idol natin, nag-ano na ng coconut. Nagbubuhat na sila. Ayas. Tapos ayun naman, sila idol, pupunta na doon para magtali na. Mamaya pupuntahan natin sila doon eh. Magtatali sila ng ating mga siit. Siyempre, kasama natin mga tropa natin. Kasama natin yung mga gumagawa doon, tsaka yung bamboo breakwater. Kasama natin si Idol Jason. Idol Jason,
Kapitan Arya. Mga idol, bye-bye! See you later! Ito isang ano natin, papasukin natin yung isang sediment trapping unit. Yan. Eto na. Mapapansin natin, ito po mga sediment trapping unit natin, meron siyang mga bamboo na at mga siit sa pagitan. Meron siyang layer. Yan, eto na yung kabaryuhan natin eh. Babay mo na. Ayan, kukuha sila tubig eh. Ayos. Ayan na yung bamboo breakwater. Welcome to Bamboo. Ano tayo ngayon sa bamboo breakwater. Titingnan natin ngayon yung bamboo breakwater. So ito po ay medyo mataas. Siguro mga nasa 6 meters or mahigit 10 meters siguro to kasi mataas to eh. Kung mapapansin po natin dito, yung mga tropa natin doon na naglalagay ng mga siit. Ganito yung mga nilalagay nila, mga branches na maliliit. Ito po ay pinapagitan. Ang bawat isa pong breakwater natin ng bamboo breakwater ay nagko-consist siya ng 4 na layer. Yung unang layer niya, pakikita ko sa inyo. Ay, syempre, okay, aangat tayo. Let's akyat. Yun. Ayaw pa pala umakyat. Okay. So, ito na tayo sa ibabaw. At paliliwanag ko sa inyo ngayon. So, kung mapapansin natin dito, ang ating breakwater, yung bamboo breakwater, ay may 4 na layer. So, mas malaki yung layer niya kung papansin natin sa dalawang gilid. Meron itong mga siit o yung mga branches na mga dead branches sa pagitan nito. Meron sa gitna. Alam ko ito, lalagyan pa ito ng talaba. Iyan, lalagyan pa yan ng talaba. Sisiksikan sa gilid para mas maging durable. Dahil magiging resilient to. Ito pong bamboo breakwater na ito ay napakalaking bagay. Bakit? Ito po ang magpipigil ng malakas na alon papunta dun sa ating mga sediment trapping unit na yan. At kapag po ang ating karagatan ay napipigil niya yung kanyang alon, ito po ay magke-create ng mga banlik o sediment. Pupunta po yun para mapondo, pumasok doon sa mga spaces na parang mga pathway sa loob ng isang enclosure ng isang unit. Doon po magde-develop yung ating mga sediment o mga lablab. At eventually, pag tumagal ng tumagal yun, doon na magkakaroon ng tinatawag nating mga lupa. At naturally, papasok na yung ating mga binhi ng bakawan para kusa siyang tumubo. Very good. O, ayan o. Okay, ngayon nandito na tayo sa mga tropa natin ng nag-aayos ng ating sediment trapping unit. Ngayon nandito na tayo sa mga tropa natin ng nag-aayos ng ating sediment trapping unit. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa mga idol natin. Idol! Mga idol, salamat! At siyempre, sipag pa at patatapos na ang aming hanap buhay dito. Alright. Ay, idol! Ayan, ang ginagawa nila, ayan, tatali sila rito eh. Tingnan natin yung kanilang tinatali. Para nga naman hindi umangat, aangat pala ito eh. Meron silang parang nylon dito. Ayan, ang ginagawa nila idol dito, sige nga, tingnan natin. Sinisiksik pala nila. So, tatapakan muna. Pagkatapak, tatalian yung pagitan ng kawayan, Pagkatapos nun, inanat nila ng ganito. Bawat isang kawayan ba yan, idol? Pagitan ho isa. Pagitan ng isa daw, espasyo. So, ibig sabihin, isa patlang. Ganun ang gagawin. Bakit ba natin ginagawa yan? Para po hindi yung mga tungan natin, ayun. Yung mga nilalagay na... Ayun, para daw hindi yung umangat. Kasi ito, magiging pundasyon to, Bali, ito ang isa ding bagay para mapigilan yung alon. Dahil pag tumama rito yung malakas na alon, mapipigilan niya. At yung paglabas din naman ng ating mga banlik, maiiwasan o mapipigilan ito. Kaya pagka po ito ay gumanda pa, nagkaroon na. At ang sabi sa atin ng mga idol natin, ang banlik na raw dito ay mga hanggang bewang na. Siguro medyo matagal pang panahon para mas dumami pa sila. Yung ating mga banlik. Para pagka yun umangat na at naging lupa na, doon na magkakaroon ng mga bakawan na bago, natutubo na sa natural na paraan. Alright. At saka mga idol natin, ito na. Ayun. So mga ilan pa ba idol ang gagawin nyo dyan? Marami pa, hanggang doon pa sa dulo. Hanggang dulo daw to. Pang ilang ano ba to? Pang ilang STU ba to?
Pampito. Ito po ay kinokonsist ng mga 26. So meron pa silang dabing siyam. Marami pa silang tatalian. Ayan. Pero yan lang yan. Ganyan lang ano. Okay. Para nga naman hindi umangat. At sila dito ay 4 na gumagawa. 4 lang ba kayo? 4 lang sila nagtatali dito. Ito ang kanilang designasyon sa kanilang trabaho. Ayan. Asa ba? Ayun ang pinaka-pogi. Ayan na pinakapogi. Si Idol, ano pa kalan? Si Idol Kenji. Ay, pakita natin kapaguyan mamaya. Ito pa oh. I-close up mo. Yan. Ito yung pinuputol nila kanina eh. Tapos syempre, si Idol Kenji, kuha natin. Idol! Yan, ayun. Let's mama! Let's mamaw! Syempre, magpapasalamat mo tayo sa mga idol natin. Idol! Mga idol, salamat! Syempre, sipag pa at patatapos na ang aming hanap buhay dito. Alright. Idol! Bye-bye! Ingat kayo, ingat! Nice to know! Ayos! Yung nakikita po natin mga katropax natin sa isla ng Pamarawan na Mayan at iba pang isla dito na kasama rin sa naghahanap buhay, isang malaking benepisyo to dahil una-una nagkaroon silang trabaho. At pangalawa, makikinabang dito ay ang mga coastal areas natin na mga mangingisda. At syempre, matutulungan din ito ang ating mga kababayan na nasa coastal area para hindi sila mamroblema kapag mayroong mga bagyuhan. Ang ating pong proyekto ay nagsimula noong Hunyo 2025 at inaasahang matapos, pagkatapos ng higit ng 1 taon, ang ating construction ay inaasahan itong matapos o makumpleto sa huling bahagi ng Agosto 2026 ngayong taon na to. Ngunit kahit matapos ang construction nito, hindi pa dito natatapos ang ating proyekto. Siyempre, ang tunay na resulta nito ay hindi pa agad natin makikita. Dahil kahit nabuo na to, ito po ay mahabang proseso. Ang nature-based project natin ay kinakailangan ng panahon dahil ang magbubuo nga ng kanyang ecosystem ay siyempre ang natural na paraan. Ito po ay tinatayang aabutin ng higit kumulang 3 hanggang 5 taon bago tuluyang mabuo ang natural na deposito ng banlik o ng mga sediment at tumubo ang mga halaman at mararamdaman ang buong epekto ng proyekto. At siyempre, hindi lang naman ito. Kumbaga pag natapos na ay para yung ibang project ng flood control na iiwanan na lang. Ito po ay patuloy na minomonitor. Gaya nung nakaraan, nagpunta rito ang Netherlands para i-check, tingnan yung ating status ng proyekto. Patuloy ito minomonitor para masigurado ng Netherlands na maganda ang pagkakagawa ng ating proyekto. Mahalaga ang pagmamonitor upang mas mapaganda pa ang mga susunod nitong yugto sa ating proyekto. Dahil po patapos na ang unang phase natin ng proyekto na to, hindi pa rito natatapos sa ating rehabilitasyon. Nakatakdang igawa ang ating tinatawag na ikalawang yugto o second phase ng ating proyekto. Ito po ay sa pagitan ng Oktubre hanggang Nobyembre 2026 kasi patapos na to, mag-extend naman dito ng pahalang naman doon para sigurado maprotektahan ang ating isla ng Pamarawan. At kapag po nagawa ang ating second phase ng proyekto na to, mas maganda to dahil palalawakin ito ang proteksyon ng baybayin at magdadagdag ito ng mga istrukturang makakatulong sa pangmatagalang solusyon at pangangalaga sa ating kalikasan. Idol, salamat! Ingat kayo, ingat! Alright, thank you, thank you! Okay, dahil tanghalian na, manja-joke tayo. Punta tayo kay Idol Jomar. Let's go! Ito pala yung part na to, ginagawa na, San Miguel na daw yan eh. Naayos na pala to. Kaya ginagawa na. San Miguel. Ito na ulit yung ating, yung ginawa na laboratory. Tsaka yung punduhan, maganda na rin. At yung mga bahayan natin dito. At pupunta tayo kay Idol Jomar ngayon. Ito na kay Idol Jomar. Right. Tata, ang tangali, ano ba ulam mo? Ang pala.
Healthy, salamat. O, ito ang ulam tata. Ito na tayo sa dati nating pwesto. Kay Idol Jomar. Idol, ito ba misis mo? Hi, Idol. Ito. Siyempre, susugod naman tayo sa bahay nila. Ay, pakalamero. Bulaga. Lasa lang. Ito na pala talaba, ito pa. Tamis. May hipon po. Lasa lang. Favorite, Limasag. Yan. Magandang bahay ni Idol. At saka si Idol, Wow! Galing pala kumanta. Yan. Galing kumanta. Ayos. Bulaga. Lasa lang. My favorite pony. Puro halabas lang to. Tingnan mo naman. Ganito sa amin pagka nandito ka sa isla. Ganito ang mga pagkain. Sariwa-sariwa. Bagong huli. Sa Dragon Bubuto na huli. Ayos. Manjajokak tayo. Lasa lang. Sarap ng talabaski. Ayan, bago luto. Musok-musok pa. Bulaga. Tamas na. Kumukulo. Ito pinaka-the best dyan. Kita naman ng sausawan. Todo sa sausawan. May sili. Merong sibuyas. At napakaraming seafood. Siyempre, kita naman. Talaba. Ayos. May tagapagbukas pa. Siyempre, kakain naman yung Kuya Jo. Let's go. Let's, Papa. Ito naman ang ating seafood. It's overflowing. Ito, lasang bebel gum. Siyempre. Na-target na kayo yung sugpo. Tama laki lang ang sugpo. Big sugpo. Ang laki. Ayos. Siyempre, tetestingin natin. Ito ang expert na panjajokak. Tingnan mo niyo naman taba, Ang taba. Okay. Fire. Yan, Sausaw. Sarap ng sausawan. Sili. Tsaka yung... Dahil talaba. Para may piyesta. Kain na. Siyempre, expert na pagbubukas ng sugpo. Ayan, kumakatas. Kumakatas ang panjajokak. Bulaga. Lasa laang, Lasang bebel gum. Lasa laang. Tsaka siyempre sili, Nakikita ko sa inyo yung sausawan, Yung expert na sausawan ni Idol. Sarap. May sili pa. Tamis. Yan. Dito po sa mga isla natin, pagka ganito, pangkaraniwan kasi alam naman natin, hanap buhay dito puro pangingisda. Itong mga pagkain natin, sa atin mahal to Pero dito, sariwa na. Mura pa yung mga mga fresh na seafoods natin. Kaya pag napunta kayo rito, mananawa kayo. Ako hindi. Yung sausawan, Makikita ko sa inyo ng bombo. Ang sumisigid. Sumisigid ang panjajokak. Nagdala ba ako ni Idol? Nagbukas pa. Talaba. Lalagyan natin ng malupit. Taba, Ito taba, Pakita natin, Taba. Chop. Sarap. Magdadalibig ka pa. Walang katulad. Ay, sarap. Ginodong kita, magalit si boss. Oo nga. Boss, salamat. Sasya tayo kay boss. Thank you. Saka naman, papasalan mo kay Idol. Jason, Jomar. Lagi kong nakakalimutan. Kakita lang namin kahapon May sabaw pa. Sarap. Sabaw. Yan masarap yung sabaw ng talaba. Malaksa. Siyempre, namili pa. Babae. Ito hindi pa bumubuka. Bulaga. Taba, Ang taba! Taba. Yung sausawan ni Idol masarap. Tsaka masarap yung suka,
Lasa laang. Bali. Ya. Taba. Laki ng taba. Naman maganda. Buong buo yung ano naman. Lasa laang. Dami din ako, boss. Siyempre, sabaw na sabaw. Oh. Saka nagsabaw. Tamis. Lasa ipon. Up. Siyempre, ang swahe. Alam niyo swahe. Itong swahe, manamis-namis. Hindi ko alam kung swahe ito o hipong sugpong maliit eh. Pero swahe ito, ano? Pagkagat to. Isay. Ang sugpong maliit pala, isay. Saka ang ano niya, tama, kasi matingkad masyado yung pagkapul eh. Ganun ang sugpo eh. Siyempre, masarap din. Lahat masarap eh. Hop. Idol, nakailera pa. Tabala ang. Lalo ito. Ang taba. Siyempre. Boss. Hop. Pag naubos namin ito, bundat na ako nito. Napakarami. Masarap yung talaba, maalat-alat pa. Tuturuan ko kayo kung paano mag-expert na pagbukas. Nagturo pa. Siyempre, hop. Nakabuka na ito. Madali lang buksan. Hop, balaga. Ito, hop. Lasa lang. Kumakatas. Kumakatas ang panjajok again. Siyempre. Hop. Lagyan pa ng konti. Tamis. Hop, tsaka sup-sup. Tamis lang. Okay. Siyempre, nahiya ako. Baka kasi matira lang. Maganda pa sounds. Okay. Okay, tsaka red nose. Ayun, sakto-sakto. Pagtapos ito, horse naman. Masarap na ba nila idol eh? Pangalawang beses na kumain dito. Masarap dito kasi yung kita mo na lugar na niya. Aliwalas. Malilim. At maraming majojokak. Umisa pa. Last na to. Nahiya na ako. Nahiya pa. No? Nahiya pa. Matatabunan ng wismis. Ayun. Okay. Pasalamat muna kay Idol. Mamaya magpapasalamat tayo. Siyempre, magpapasalamat muna tayo kay Idol Jomar sa napakasarap na ating seafood overload. Overload eh. Idol, maraming salamat. Shoutout na rin kami sa kamag-anakan namin ng Matito family dito sa amin sa Isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. Thank you, Idol. Salamat. Welcome. Ando na rin lang tayo. Tutur ko na kayo sa atin sa Isla ng Pamarawan. Ito na tayo sa parokya ng Stella Maris ng Isla ng Pamarawan. Siyempre, ito yung kahabaan. Nasa gitna kasi tayo ng galing eh. Pumunta tayo. Lubog pala rito eh. Hindi pala dito yung daan. Dito tayo dadaan. Yun. Ate. Hi. Ay, may tindahan sila dito. Sila Idol, oh. Hi, tapos na papasok? Hindi pa. Ito. Ito tayo sa likod. Ito na yung ating simbahan. At dito tayo, lamig dito. Welcome again to Isla ng Pamarawan. Alright, ito ang eskwela natin, oh. Ayan. Ayan, nag-school daw sila, oh. Ayan, oh. Hop, tahimik pa nga yan dito. Ayan, yung mga eskwela natin, tsaka sila sir, nag-ano dito. Hi. Hi, welcome. Maingay, baka ma-disrupt natin yung klase. Pupunta tayo dito sa may balot. Yan. Ito na ngayon yung ano natin, yung isla. Ito po, papunta dito sa may balot. Lamig dito. Yes, very good. Ito, may tindahan na rin pala rito. At dito tayo iikot. Ayan, doon tayo pupunta. Kasi ang ano rito eh. May sasakyan pa rito. Pwede. Kasi si Idol, ang ating... pasada muna, pasada. Ito yung tangke ng tubig sa may likod. Okay, tanghali na kasi. Kaya, itutur ko muna kayo dito sa atin. Ayan. Lakad tayo. Ito na yung sitio ng balot. Right. Ganda na pala rito. Aliwalas na. Hanay! Hi! Good afternoon po. Ayan, tanghali. Hello tao. Ito yung tindahan nila. Hello.
Dahil tanghali ngayon, yung mga kababari natin sa isla ng Pamarawan, mga tulog pa. Yung iba, nasa eskwela. At dito, maganda na rin. Kita nyo, ito yung sitio na to, yung sa huli. Ito yung hindi pa tapos nung nakaraan. Ngayon, tapos na pala. Oh, ganda lang ng update. Ayos. Oh, ito, yung mga kubo rito. Yun. Ayos, dito tayo punta. Ikot lang tayo sandali para makita nyo uli ang ating baryo ng isla ng Pamarawan. Alright. Okay, syempre, pumunta tayo dito sa ating flood control. Ito po, kung papansinin natin, kadikit na ngayon ng ating diki dito na ito. Yung ating ginagawang yung nature-based flood control project. Ngayon, check lang natin yung kinuhanan natin. At ito yung mga bahayan pa rito na malapit sa ilog. Ito yung mga produkto natin na tuyo. Oh, may mga tuyo pa. Dahil tanghali, mainit. Walang taong nakalabas. Ayos. At kita nyo, medyo malakas yung hangin sa dagat, sa laot. Pero kita nyo rito, hindi na masyado pala. So dahil medyo pigil na nga naman, oh, kita nyo, di ba? Ayos. Ito na yung mga duluhang bayan dito, o yung mga dulong mga bahayan. Doon, yan, open. Open na rito. Tapos ito yung mga punduhan natin ng bangka. Nung nakaraan, nung nagpunta po tayo dito, ito po ay mayroon pang mga ilan-ilan na nakatayo pa. Ngayon, oh, sira na rin pala talaga to. Malaki na rin pala nasira dito. Ayan, oh. Di ba? Bagsak na. Pero kung ito, wala pa siguro to. Mas bugnos na to ngayon. Ala na yung kabila. At hindi natin alam kung ano pa yung magiging parang plano rito. Sa digi na to, kung ito ba i-repair pa. Sana ma-repair. Para ito maging tulong na rin para ma-reinforce pa yung ating nature base para may daan naman ng mga tao pupunta rin sa dulo. At napakahangin dito. Wow! O, malaki pa ang land area ng Pamarawan eh. Ayos. Ito pala ang sitio ng Boracay. Yan. Sitio Boracay pala to. Si Idol. Hi, Idol. Ayan. Ngayon ko lang nalang. Oo nga pala, dati nga pala, napunta tayo to. Ito pala ang sitio ng Boracay. Welcome! Sarap dito. Ang lamig. Ang lakas ng hangin. Okay. Alright. Sila ate. Ate, ang ating napakaraming daing na tuyo. Tuyo na aligasin. Oh, dami oh. Dami lang ang... si Kuya Nomer, tsaka si Ate Erin, tsaka si Idol Michelle. Ito yung kanilang munting kubo. Oh, ganda dito. Ang lamig. Syempre. Kita nyo naman oh. Ang dami. Bango ng tuyo. Tuyo na aligasin. Ito pa oh. Sarap lang ang... Nakabilad pa nga naman doon. Idol, hi! Ang kapatid mo ba yan? Ayan. Andito tayo sa may sitio ng Balot. Ng Pamarawan. Alright. Alang tao. Ayan. Shortcut. Dito tayo shortcut. Hop. May dama dito. Bulaga. Ito na pala yun. Ayos. Kuya, good morning, afternoon. Mga kababari natin. Kakunti tayo dito ngayon eh. Palibas sa tanghali. Sabi nila idol dito sa atin, kapag daw patay na yung alon, ibig sabihin pigil na. Medyo maganda. At sana nakasalpukan agad siya. Oo nga. Maobserbahan pa natin to pagka talagang fully implemented na at magkakaroon ng malaking bagyuan. Salamat. May pananggal na. Let's mamam. Good afternoon mga katropax. Kasama natin si Ate Cora Matito. Tanong lang tayo sa kanya ng konti. Meron tayong ginagawa na nature-based flood control project dito sa harapan. Nasa sakupan nga yung kubo namin nun. Nasa sakupan yung kubo nyo. Kumusta ba? Tatanong ko lang naman, ano ba yung impact ng ating flood control ngayon? Kumpara mo nung nakaraan na hindi pa tayo ito. Ano siya, yung may naitulong din naman. Yung alon, medyo hindi na ganong malakas ang impact. Medyo nababasag na yung bagya lang hindi katulad nung kung yun bato. Mas malakas ang pigil. Ayan. Pero sa ngayon, ibig sabihin medyo pigil. Oh, medyo pigil. Malaking tulong din pagka may mga bagyuhan at malaking alon. Oo, kasi hindi rektang pumapasok yung mga maraming layak na nahaharang. Nahaharang nga naman. Yan. Kaya nga lang, yung naman tinatapo ng tao, yun naman ang naiipon kasi walang labasan. Ayan. Kailangan po maging disiplina rin tayo mga kababaryo natin. Hindi kasi nalagyan ng yung lusutan ba ng labasan ng layak dun sa may malapit sa ospital. Oo. Pero mas mainam po yung disiplina natin. Kasi kung yun pipigilan natin pagtatapon, hindi natin kailangan ng mga exit point pa. Oo. Kaya tayong mga nandito sa mga gilid, sana po mas pa tayo para mapangalagaan natin. Yun lang ang kulang sa tao. Kahit matanda, kahit bata halos.
Alang disiplina. Ayun, sana magkaroon para maganda tong ating mga ginagawa din. At dapat din, pinamumunuan yun ng mga taong namumuno. Yun, yung mismong sila yung magsilbing ehemplo ng mga tao na nandito sa pamarawan, maging modelo. Ayun, tama nga naman. Kasi Maraming walang modelo wala kang makita, nanunungkulan din nanunungkulan, pare-parehong walang disiplina. Oo nga naman. So, dapat po magtulong-tulong tayo. Ano? Maraming salamat po. Salamat din. Wala sila ang... tuyo-tuyo. Wala na po may pa ngayon eh. Kaya tuyo-tuyo muna. Tamis lang. Ito pa, ang mga sapsap na tuyo. Tamis. Okay, dahil walang tao, babalik na tayo. Tulog lahat ng tao. Mga idol natin, wala sila ang... Bumili ka dyan. Bago tayo matapos, alam naman natin na ito pong isang nature-based flood control project na to ay napakagandang halimbawa ng proyekto na ipinakikita na hindi lamang konkreto ang maaaring magbigay ng solusyon sa pagbabaha at sa pagguho ng mga baybayin. At dahil dito sa flood control, nature-based flood control project na to, ang kalikasan mismo ang pinakamagandang depensa. Kung ito ay alagaan natin at mabibigyan ng pagkakataong makabawi, insan, ang kalikasan, ang mismong pinakamagandang depensa natin, kung ito ay aalagaan lang din. Siyempre, katuwang ng ating mga kababaryo, mga kababayan dito sa coastal natin, ay nakikita na natin ang magandang epekto. Ay mas magandang pagtulong-tulungan natin to. Gaya nga sabi ko dati, hindi to kaya ng local government lang at ng gobyerno natin. Kailangan natin ng pagkakaisa at magtulungan para sa ikauunlad at ikagiginhawa ng ating mga isla at mga baryo at mga bayan. Happy birthday, parang Joven. Syempre, cheers muna, parang Joven. Take two. Nakaslow mo pala. Syempre, sana marami pa tayong pagharapan, marami pa tayong may vlog, at marami pa tayong nadyokakan. Alright. At syempre, good health lagi sa'yo. Ano ba wish mo sa birthday mo? Ano wish mo? Marami pa tayong ma-content na marami. Yan. Nakapagbigay pa siya si paring Alvin ng information about dito sa ating lugar. Sana supportahan nyo kami parati. Yun lamang po. Bet ako, kami birthday. Supportahan niyo si Parin Joven sa kanyang channel sa Facebook, sa Joven Avendaño. Ayan. Siyempre, magmamamam kami. Ayan po, kita niyo naman, Yan, Parin Joven, ganda lang na aming pwesto ni Parin Joven ngayon, Ayos, may tarapal pa meron pang maliit na lamesa. Tsaka yung ating horse. Inumin na natin to. May pulutan pa kami galing kay Idol Jomar. May talaba pa. Hindi na yata. Puno na butchi. Cheers muna, cheers. Cheers muna, Parin Joven. Alright.
Ano, sarap lang. Ito si Idol Jason, syempre. Idol, boss, pinainom ko ah. Ako may sagot dito. Mainit. Magbabawas muna ako. Lamig na. Nakipaligo pa. Mainit. Syempre, kasama natin si Kalbo. Okay. Syempre, ano ba? Pag nakikita ng mga tao ng neneng eh. Let's mamam. Bigang paliga. Tsaka si Kuya Jo. Kuya Jo. Si Kuya Jo kasi may nagkasakit kaya di pwede yung tumagay eh. Magpupulat na siya mangga. Ay, si parin Joben, oh. Busy-busy, oh. Yellow na yellow eh. Para si Cory Aquino. At saka si Idol Jason. Alright. Siyempre. Imamam na naman. Para sa kay parin Joben. Cheers muna, cheers pare, oh. Oh, lasa laang. Malagay na si Idol. At saka si Kuya Jo. Tsaka si Idol Jason. At pare, happy birthday. Sana'y malasing na. Ngongon eh. Oh, sarap. Ayun na. Lasang alcohol na eh. Parang Jaben, salamat ah. Happy birthday ulit. Marita, bye-bye. Nagtago eh. Pare, salamat. Happy birthday. Salamat. Ingat. Ayos. Kalbo, bye-bye. Salamat. Thank you. Siyempre, uwi na! Arya! Siyempre, bago matapos ang lahat, magpapasalamat muna tayo kay Kuya Jo, tsaka kay Idol Jason. Shoutout na rin kami sa pamilya namin. Siyempre, kay Boss. Shoutout kami sa kay Boss Don at Galang family. Tsaka, Galang din. Tsaka, puro Galang. maraming salamat. Kuya Jo, maraming salamat. Idol Jason, salamat din. Ayan. Okay? Bye-bye. Kasama natin ang napakaganda natin, mga sekretary. Sexy na, maganda pa. Si Idol Mabel, tsaka si Idol Clay. Hi, hello. Okay, syempre, bago tayo matapos, shoutout muna ako sa ating masisipag na mga throwbacks ng isla ng Pamarawan at Namayan. Shoutout kami kay Idol Pajay. Asan? Hi, Idol. Shoutout apelido? Dayaw family. Si Idol, si Bossing. Si Boss. Apelido? Ramos family. Bukart family, Maniego. Ramos. Ramirez family. Cabigao family. Lasarte family. Reyes. San Andres. At lahat ng family. At syempre, ano ba, mamaya ito pag-uwi, let's mama. Mula sa mamaya, losyang na naman itong mga to. Syempre, sasata daw sa mga kababaryo natin, ang Cabigao family. Kakami. Happy tanghali. Tanghali na. Syempre, kasama natin ang ating favorite na si Boss Ogie. Shoutout kami sa Cruz family. Hello. Tsaka yung mga bata namin dyan, shoutout sa inyo lahat. Eto ko. Syempre, nandito rin lang ako. Gusto kong puntahan, syempre. Boss natin to. Syempre, let's mamam. Dante Nicolas. Tsaka sa Nicolas family, si Idol Nora, si Danjeron, sa, kay ano pa nun? Kay Aaron. Nagmamamam sila. Cellphone pa lang. Happy birthday. Happy birthday, Miles. Happy birthday, Miles. Ngayon, birthday Miles sa Santiago. Nasa Santiago. Mag-ingat ka, sana'y malasing ka. Shoutout ako sa may birthday na si Idol Miles Santiago, Alparo Santiago. Happy birthday. Yan. Shoutout ako kay Kuya Albert Mayoyo, Kuya Albert, tsaka kay Ate Steph, ingat po kayo dyan sa US. Shoutout din ako kay Christine and Advent Iscoto ng Pompong, ng Kapulong family, at si Ate Gloria, tsaka si Kuya Rolando ng Bacolor, Pampanga. Ingat po lagi.
Shoutout din sa anak niya na nasa Guam. Shout, ingat kayo dyan lagi. Okay? Sa Guam. USA. Welcome! Siyempre, kung nag-enjoy kayo sa vlog natin patungkol sa people, sa Pilipino at Bulacan people, food, culture at adventure dito sa atin sa Pilipinas, puntahan niyo ako sa channel ko sa Alpax TV, ang Bulacan yung vlogger. At syempre, subscribe niyo na rin ako. Hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan niyo yung video natin, share niyo na rin. At syempre, kasama natin ang masisibag natin mga Tropax ng Isla ng Pamarawan at ng Namayan, Malolos, Bulacan. Hanggang sa muling panonood, mga katropax, mga kalasang bebel gum. Bye-bye! Hihi! Kaya tayo dyan! Ayos! Bye-bye! Right!